Una po sa ating mga balita, kinilala ngayon ni Pangulong Aquino ang kabayanihan ng mga Filipino peacekeepers sa Golan Heights. Ginanap ang seremonya sa Malacanang kanina. Sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, may bago na silang misyon, ang bigyan ng proteksyon ng Santo Papa sa kanyang pagbisita sa bansa sa taong 2015. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Elena Luna mula sa Malacanang Live. Maraming salamat, Kirby. Mga bagong bayani ng Republika, ito ang itinawag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin sa mga Pilipinong peacekeepers sa Golan Heights, kung saan ay ginawaran ni Pangulong Aquino kaninang umaga ng Heroes Welcome dito sa Malacanang. Binigyang diin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng buhay ng bawat sundalo sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng Pilipinong peacekeepers na naitalaga sa Golan Heights. Sinabi ng Pangulo na bilang Commander-in-Chief at Ama ng Bayan, hindi niya papayagang pasuki ng mga tropang Pilipino ang isang mission impossible. Nilagay kayo sa isang sitwasyon, hindi natin pwede sabihin na pinagandaan lahat ng contingencies, pero talaga namang palagay ko sa kalidad ng inyong pamumuno at sa inyong pagsasanay, talaga naman nagampanan nyo inyong tungkulin, maski na nagbago, no? Kinaya nyo ang misyon, maski na limitado ang ating resources o kakayahan. Ayon kay Pangulong Aquino, may investigasyong ginagawa sa United Nations hinggil sa insidente. Ito ang magiging basehan kung magpapadala ulit ang Pilipinas ng military contingent sa Golan Heights. Nabanggit ng Pangulo na dati nang umapila ang Pilipinas sa UN para bigyan ng sapat na kagamitan ang mga Pilipinong sundalo. Ngunit hindi ito pinagbigyan. Pinag-iisipan na ng gobyerno ng Pilipinas na i-pull out ang tropa hanggang sa nangyari ang standoff sa mga rebelding Syrians. Nihintay natin ngayon ang investigasyon ng UN tungkol sa nangyaring insidente at yun ang magiging basehan kung tayo makikisama pa sa ibang mga pangangailangan ng pandaigdigang komunidad. Ulitin ko lang hindi pwede dadalhin ang ating mga tropa na habang tumutulong sa isang sitwasyon na kung saan imposible o hindi maliwanag ang misyon na kanilang ginagampanan. Importante buhay ng bawat isa. Sa seremonya sa palasyo, ginawaran ng Pangulo ng Distinguished Service Medal ang mga namuno sa peacekeepers na sina Colonel Ezra James Enriquez at Lieutenant Colonel Ted Damosmog. Tumanggap naman ng Gold Cross Medal ang 8 nilang kasamahan sa pamumuno ni Captain Nilo Ramones. Matapos makabalik sa bansa, ang tropang binubuo ng 33 miyembro, may bago ng misyong nakaatas sa kanila, ang bigyang proteksyon ang Santo Papa sa pagbisita sa Pilipinas sa Enero. So presently we are only reorganizing our units. Definitely it will be a different mission, and we are already preparing our training, and of course we are given a lot of coordination, most probably with the Philippine National Police, because as announced by the Chief of Staff, will be under supervision by the Philippine National Police. And with that, then we are preparing ourselves, conditioning ourselves, and most probably there will be another different task that lies ahead of us, and we are just only preparing. Kirby, ayon sa AFP, magkakaroon ng 15 araw na vacation leave ang mga miyembro ng peacekeepers bago sumabak sa bago nilang misyon. Ito daw ay para makauwi sa kanilang probinsya ang mga sundalong ito at makasama ang kanilang mga pamilya. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.